Mapagpalang araw, kaibigan. Ganito po ang ating matutunghayan sa ito nga pala, appointment. Ang Biblia ng mga pastor. Ang sabi po ng ating Panginoong Yesu-Kristo na nakasulat po dito sa Mateo 4:4 ay ganito. Ngunit sumagot si Jesus na susulat, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Yung tinapay po, simbolo ng ating pagkain. Chicha. Kundi sa bawat salitang nagmumula sa bibig ng Diyos. Dalawa. Sabi ng Panginoong Yesus mismo kung nabubuhay tayo sa tinapay o pagkain para mabuhay, dapat mabuhay din tayo sa salita ng Diyos at the same time araw-araw. Bakit kaya sinabi ni Jesus na kailangan nating mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw? Bakit hindi na lang kaya pwedeng kain na lang tayo? Kita nyo kung puro kain, anong nangyayari sa tao? High blood. Ano pa? Obese. Iba't ibang karamdaman. Sa kabila ng kumakain ka naman, araw-araw. Hindi po ba gano'n? At yan naman ay totoo naman. Dahil sa nangyayari sa ating paligid. By the way, ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Armani Bautista. Lalakad po tayo ngayon upang magbahagi ng Ebanghelyo o salita ng Diyos o mabuting balita sa mga tao ayon sa appointment, ang Biblia ng mga pastor. Tara po. Ayan, nandito po tayo ngayon. Lalakad na tayo. Narinig po ninyo, binasa natin, yung pahayag ng ating Panginoong Yesus. Na kung saan sinabi ni Yesus, ang tao hindi lang sa pagkain o tinapay na bubuhay araw-araw, kundi ang sabi niya, dapat tayong mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Ang tanong ito, hindi ba pwedeng pagkain na lang? Hindi po. Kasi batas yun eh. Okay? Meron lang akong babasahin para wag po kayong ang sabi ng Diyos mismo dito sa Mateo 17:5. Habang nagsasalita pa si Pedro, nililima sila ng napakaliwanag na hulap. Mula rito may tinig na nagsabi, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, pakinggan ninyo siya. Ang sabi ng tinig sa langit, yung tinig na yon, tinig ng Diyos. Naalala yung ama namin, nasa langit ka? Ang sinabi ng Diyos sa kanyang mga apostoles, sila Pedro, ito ang aking minamahal na anak, si Jesus sa tinutukoy niya, kasi kasama nila doon sa bundok, siya ang inyong pakinggan. So maliwanag ang sabi ng Panginoong Yesus, ng Panginoong Diyos. Kung meron kang pakikinggan, ay walang iba kundi si Jesus, ang kanyang minamahal na anak. Ang kanyang minamahal na anak. Yan po ay utos, batas. Kaya yung sinabi ni Jesus na dapat tayo mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw, kung paano kumakain tayo araw-araw, yun ay batas na dapat sundin ng mga tao. Ang problema sa tao, pagdating sa Diyos, wala silang panahon. Ang sabi ng iba,
Pag walang problema ang tao, walang pakialam sa Diyos. Pag may sakit ng tao, kulang na lang pababayin sa langit ang Diyos. Para saan? Para tulungan sila. Yan ang ugaling pangit ng tao. Pangit na ugali. Ano po? Naalala ko, meron akong karanasan. Ang gusto ng asawang lalaki, magkaroon ng Bible study sa kanilang tahanan. Maganda yun. Pero yung kanyang asawa, ayaw niya. Ayaw ng babae. So, walang nangyaring Bible study. Kasi, nung magtangka akong pumasok, nagkataon, nandun yung babae. Ang sabi ng babae, walang taho. Ang ibig lang sabihin, hindi welcome dito ang salita ng Diyos. Ganon ang taho. Nagawa yung lalaki. Ibig sabihin, parang makapangyarihan yung babae. Isipin nyo, gusto ng asawang lalaki magkaroon ng Bible study sa tahanan niya, at ako naman ang magba-Bible study, pero ayaw ng babae. Hindi po ba sa Pilipinas? Pag ang babae nasusunod, ano sabi sa lalaki? Under desire ka. Parang hindi ka lalaki, kundi under desire ka. Yan, ganyan ang taguri nila sa mga Pilipino. Pag ayaw ng babae. Ano po? Sige, lakad lang tayo. Dito tayo papasok sa iskinita. Yan. Yan. Iskinita ito. Aba naglalakad tayo, nag-exercise tayo. At ang exercise ay walking. Alam nyo, yung walking, napakaganda po sa daloy ng ating mga dugo. Papuntang puso, at yung puso naman, dinidistribute niya sa ating buong katawan ang dugo. Ano po? Makulit ka! Pababa, paakyat mula sa puso papuntang utak, papuntang paha, at pabalik sa puso. Yan, parang ang puso po ng tao sa iyong motor. Kapag iminto yung puso, patay kang bata ka. Ayan, ano? Oh, good morning. Ayan, nandito po tayo ngayon. Barangay 92. Oh, 93 daw. Ewan ko kung ano talaga. Kaya yung sinabi ni Jesus, dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos. Pero nakikita ko sa mundo ngayon, sa mga tao, nagmumura sila. Palamura. Yung dating Pangulo, si Duterte, grabe magmura yun. Akala mo Diyos ang tingin sa sarili niya. Tumanda na, palamura pa. Ganyan din po dito sa Tondo. Kung magmura yung mga tao rito, pati bata nagmumura. Kaya kasi yung magulang nila palamura. Anong mabiling mura dito sa Tondo? Yung murang putang ina mo.
Ayan. Dito po tayo, naglalakad tayo. Ano? Walking. Ngayon, bakit kailangan mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw? Merong paliwanag si Jesus dyan eh. Kaya binabasa natin yung sulat ni Jesus. Kung ano ang tinutukoy niya, bakit kailangan mabuhay tayo sa kanyang salita araw-araw. Hindi niya sinabing pamisan-misan ka lang mabuhay sa salita ng Diyos, kundi ang sabi niya, araw-araw, ginawang halimbawa ang pagkain. Kung paano tayong mga tao, kumakain tayo araw-araw, ganon din dapat mabuhay tayo sa salita ng Diyos araw-araw. Ano po? Purihin ang Panginoon. Walking. Exercise. Exercise. Tatawid tayo. Ah, 10:30. Time check. Siyempre. 10:30 na po ng umaga. Ito po si... Hindi mo na ako nakilala. Ayan. Ang tanong niya, hindi ko na raw siya nakilala. Magsishare ng Word of God. Ikaw? Saan ang ano mo? Pipicture tayo. Gumiti ka. Pira, hindi ka ngingiti. Nakangiti ako eh. Sige na. Pagkano pasal ka doon, hindi ka na namapasal eh. Yan. Lalakad-lakad lang. Hanap tayo ng magandang posisyon para makapagbasa tayo ng Biblia. Ito. Ito po. Dito po sa District 1, Tondo, Manila. Shortcut lang. Ayun, nasa Barangay 5 naman tayo. So, dito kaya, tignan natin kung pwede natin isandal yung video. Hindi, mahirap. Dito. Dito, makikiusap tayo. Eto. Bakit sinasabi ni Jesus, dapat tayo mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw? Kung paano kumakain tayo araw-araw. Ito, babasahin ko. Sa 1:63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu, at ito ang nagbibigay buhay. Yan. Maliwanag ang sabi ni Jesus. Ang aking salita, nagbibigay buhay.
Kaya kailangan natin yung salita ng Diyos araw-araw kasi nga meron tayong kaluluwa na dapat pakainin natin ng salita ng Diyos. Yung cellphone, pag lobat na, anong gagawin mo, kaibigan? Hindi ba i-charge mo yan? Para saan? Para lumakas na naman ang iyong cellphone. Di ba ganon? Okay? So maliwanag, kaya pala pinagutos ni Jesus na dapat tayong mabuhay sa salita ng Diyos. Pero ang tao ngayon, ano, nabubuhay sila? O ano pinakamaganda ngayon ginagawa ng mga tao? Naglalakad po ako, kuminsan nakakarinig ako ng putang ita mo. O nakakagulat. Tinutos ba ng Diyos magsalita ka putang ina mo sa kapwa mo? Ang demonyo lang ang nag-uutos niyan. God is righteous God. Kaya yung mga palamura, ewan ko saan nila natutunan yan. Siguro kay Satanas. O, di po ba totoo? Sapagkat sabi ni Jesus, si Satanas hindi pumapanig sa salita ng Diyos. Kaya ginagawa ni Satanas, ano? Sige na, magbura ka na. Kaya ginagawa ng tao, putang ina mo. Yung bata, namu. Ultimo bata, palamura. Lakad tayo. Tatawid tayo sa Road 10. Ayan. Ayan, oh, papuntang pier. Papuntang Tayuman. Kaya ang tao po ayaw sumunod sa salita ng Diyos. Mas gusto niya yung utos ni Satanas. Ang gusto nila. Sabi nga ni Jesus, kailangan mabuhay ka sa salita ng Diyos araw-araw. Imbis na mabuhay, ayaw nila. Oh. Eh diyan natutuwa si Satanas. Ganun lang po ang buhay. Pag wala silang narinig na aral, wala. Kung minsan nangangatwiran pa. Mali na yung ginagawa, nangangatwiran pa. Para bang tingin natin, tingin nila, tama yung kanilang ginagawa. Okay, o dito makikilagay tayo. Ayan. Tignan natin ang sinabi ni Jesus patungkol kay Satanas. Si Satanas ba pumapanig sa salita ng Diyos? Ikaw kaibigan nanonood ng video nito. Si Satanas ba may salita ng Diyos yan? Wala. Kaya nga tawag sa kanya devil. Ibig sabihin ng devil, masama. Basahin ko po, tanawag natin Biblia. O amen, ang Biblia ng mga pastor. Ito ang sinabi ni Jesus patungkol kay Satanas. Alam nyo, sabi ni Jesus, may mga tao dito sa lupa, ang tatay nila si Satanas. Ito po yung palamura. Isa lang yan ha, palamura. Ano yung ginagawa ng tao? Nagmumura. Anong mura nila? Utang ina mo. Di po ba ganyan? Lalo na pag nag-ahaway-away na sila. Palitan lang ng salitang mura. Putang ina mo, sabi ng kabila. Ito po. Juan 8:44. Ang diablo ang inyong ama. At ang gusto ninyong gawin ay kung gusto niya. Sa simula pa lang mamamatay tao na siya,
Hindi siya pumapanig sa salita ng Diyos kailanman, sapagkat walang puwang sa kanya ang salita ng Diyos. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya ay sinungaling at siya ang ama ng mga sinungaling. Maliwanag po. Ano? So, yun pala, si Satanas, hindi siya pumapanig sa salita ng Diyos o sa katotohanan. Ang gusto ng Diyos, tayong mga tao mabuhay tayo sa kanya salita. Ang gusto ni Satanas, mabuhay tayo sa kanyang gusto. Anong gusto ni Satanas? Kontrahin ang salita ng Diyos. Yan. Kontrahin ang salita ng Diyos. Kaya parang pelikula. Ang bida si Jesus at ang kontrabida si Satanas. Pero sa pelikula, in the end, natatalo yung kontra. Matatalo rin po si Satanas. Pero hindi pa ngayon. At saka palang mayayag yung kanyang pagkatalo. Maraming taon pa ang lalakbayin ng tao. Ako, marami pa. Baka ako patay na rin ako, no? Ano? Yan, purihin ang Panginoon. God is good. All the time. Ayan. Ay. Meron pala tayong dadahanan dito. Hindi tayo sana papasok pero naalala ko may dadahanan pala ako rito. Kaya alam niyo po, kaya sinabi ng ating Panginoong Yesus sa Mateo 4:4 na tayong mga tao, actually sinabi ni Yesus na yon ay patungkol kay Satanas, kasi nung araw na yon, yung chapter 4 ng Mateo, yun ay pagtukso ni Satanas kay Yesus, na kung saan sinabi niya, gawin mo tinapay ang mga bato kasi gutom ka na. Kasi si Jesus po, nagfasting siya. Dahil nasaan yung tao siya, natural, nakakaranas siya ng gutom. Kaya tinukso siya ni Satanas. At ang buwelta naman ni Jesus kay Satanas ay maliwanag. Hindi lang nabubuhay sa pagkain or tinapay ang tao araw-araw, kundi mabuhay sa salita ng Diyos araw-araw. Dahil binubuo tayo ng dalawang kalagayan, meron po tayong physical, meron tayong spiritual. Dito na po tayo sa Romana ngayon. Ito, Romana Street na ito, kabilahan, kabila, Barangay 96, kabila, Barangay 97. Ito yung boundary, yung gitna ng Romana Street. Dito po sa District 1, Tondo, Manila. Sana kaibigan, meron kang napulot, natutunan sa ating munting video, na kung saan habang naglalakad tayo, merong salita ng Diyos na ibabahagi sa atin ang Panginoong Diyos. Isa rin po ako sa tagapakinig. Ako lang yung nagbabasa dito sa Oimen, ang Biblia ng mga pastor. Kaya ako, kumakain din ako ng spiritual word. Sana kayo rin po maging seryoso kayo, sapagkat yung salita ng Diyos ay siniseryoso. Kung sa ibang bagay seryoso kayo, dapat yung salita ng Diyos
maging seryoso rin po kayo. Ano? Sige po, ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Kaibigan, isa lang ang gusto ko. Like. Share na share. Kayong mga nasharean, ishare nyo po rin po sa iba. Maganda po yung nagsishare tayo patungkol sa salita ng Diyos kesa kung ano-ano po yung sinishare ninyo sa mga tao. Pwede po ba? Lambing lang. Sabi nga ng mga politiko ngayon, pwede ba akong maglambing sa inyo? Pagkatapos bulayin yung mga tao, maglalambing. Anong ibig sabihin? Siyempre, magpapaboto sila. Sige po, hanggang dito na lamang, Nandito po tayo ngayon nagsimula po tayo sa Barangay 91. Tuloy tayo sa Barangay 92, 93, 95. Ngayon, nandito po tayo sa pagitan ng 96 at 97. District 1 o Zone 8, District 1, Tondo, Manila. Ito ang inyong kaibigan, Brother Manny Bautista. God bless us all. Bye-bye.